Miss Universe nagluto ng sabaw. Nakakaloka. Hello Cruellas, mabuhay. This is Gaisal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Eto na nga. Oh my God, sa history ng panonood ko ng beauty pageant, sa Miss Universe, Puryagaba, dito lang talaga ako na grabe. Wala talaga akong makita at ay, Puryagaba talaga. Ang sama-sama ng loob ko, ang sama-sama ng timpla ko, masama yung pakiramdam ko, lahat na lang ng masama. Hindi dahil hindi nanalo si Atisa ha. Hindi lahat ng feeling ko, bakit ganun? Resulta, nakakaloka. Mas deserve ng bonggang-bongga naman ni Cote d'Ivoire, ni Venezuela, ni Philippines, even Thailand, kaysa sa Mexico. Puryagaba, sinong bobo ang maglalagay sa Miss Universe ng ganun klase sumagot? Ay, Puryagaba, sabaw pa sa sabaw. Yung sabaw na walang lasa, yung sabaw na walang betchin at saka asin, nagluto man lang kayo, Miss Universe. Ganyan pa yung niluto ninyo. Walang lasa, sabaw, bubita, si Fatima. Nakakaloka. Ay, naku, hindi ko talaga ma-imagine ha. Hindi ako naiinis or nagagalit nang dahil si Atisa ay third runner up. Walang ganun, be. Pero mas deserve ni Atisa ang mas higher placement than third runner up. Pero hindi naman kagagalit ng salamat ako at pumasok si Atisa sa top 5. Nakita ko talaga ang ipinaglaban ni Atisa, yung ang Pilipinas. So, ayaw kong mag-review and analysis kasi walang kwenta yung nanalo. At the same time, Diyos, mukhang bro. Diyos, nagigigil. Oo, nasa prediction ko siya. Wala naman sanang problema kung nagbukbang ng mikropono yung gaga. Sorry sa word ko ha. Sorry sa salita ko. Wala man lang sang problema sana kung nagmukbang at nakapasagot naman at si Mexico yung koronahan. Kasi kailangan mong i-justify bakit ka nanalo pero wala talaga. Wala. Ano yung mumukbang niya? Nangangatog nga pati mga tinggil niya doon sa pagsagot sa Q&A, sa dalawang Q&A ngayon. Hindi nga niya maayos yung pagsasalita niya. Nangangatog-ngatog yung mga ingron niya. Tapos siya ang Miss Universe. Paano nangyari? Raul? Alam ko namang friendship kayo ng fatherly ni Fatima Bosch, pero dapat fair and square dapat. Questionable na nga yung pagkapasok niya sa sa top 5 eh. Bakit siya? Ang dami naman dong iba, ang daming magaganda, ang daming kabugera, ang daming magagandang gown. Tingnan mo, yung gown ni Fatima Bosch, ang tsaka. Oh my gosh, this is the worst Miss Universe ever. Ayoko na magsalita about sa mga production kasi natatabunan lang ng controversy na to at saka pagkapanalo ni Fatima Bosch. Yung mga magagandang nangyari doon sa swimsuit, sa evening gown, whatsoever, nakakaloka talaga. Tingnan mo yung resulta, paglabas ng mga tao, boo! Kasi, of all people, si Cote d'Ivoire, fourth runner-up, si Philippines, third runner-up, better nga yun. Baliktad yata baliktad yung nangyari. Alam mo kung si Cote d'Ivoire na nanalo, matuwa pa ako ng bonggang-bongga, hindi talaga ako mag-violent reaction. Even Venezuela. Kahit nga si Thailand pa yung manalo, parang hindi pa ako mag-violent reaction. Pero, nakakaloka si Mexico kasi walang ebidensya, walang resibo, sabaw ang lola mo. Puryagaba, sa sabaw ng pagkautak mo, nanggigigil ako talaga. Ang sarap mong anuhin, ang sarap mong kunin yung mani mo at binatin. Nakakaloka ka talaga, nanggigigil talaga ako. Pero, hayaan mo na si Fatima. Naiirita ako sa pagmumukha niya. Hanggat maaari, ayaw kong tingnan, ayaw kong makita yung pagmumukha niyang parang puyat na lutang na vampira. Hindi ko alam, intindihan. Nanggigigil ako sa Miss Universe organization sa pagka nagluto man lang kayo. Yung sabaw pa talaga yung niluto. No, hindi man lang ninyo ginawang kaldereta o kaya pizza. Di ba? Nakakaloka. Mabuti naman sana kung nagmukbang sana
Ang gigigil. Kung nagbukbang sana ng mikropono yung Mexico na to, hindi ko ka-questionin. Ay, wali talaga. Wali talaga. Wali talaga sa pagka... Ay, puryagaba. Hindi ko siya i-congratulate. Puryagaba sa kanya. Pero, congratulations, Cote d'Ivoire, 4th runner-up. Kaloka. Sakit. Philippines, congratulations, Atisa. 3rd runner-up. Pinatunayan mo sa amin, pinatunayan mo sa amin na the best ka. Hindi talaga kami, ano ba tawag doon? Na natuloy ako na absent-minded natuloy ako sa kung ano ba tawag doon, ginawa mo ang lahat para sa nailaban ang Pilipinas. Ginawa mo ang lahat ng kaya mo, nag-enjoy ka, yun yung mahalaga. Congratulations, Maria Atisa Manalo. Alam namin ng sambayang Pilipinas na nilaban mo kami ng bonggang-bongga. Kakaiyak isipin na ganyan kapalaban yung kandidata namin, ganyan kagaling, ganyan kaganda, tapos yung mananalo mukhang vampira, mukhang dilat, mukhang hindi nakatulog ng isang linggo, nanggigigil talaga ako. Ang sarap na talagang pektosan yung isopagos ng nanalo na to eh. Hindi lang yung sa nanalo, nanggigigil ako kay Raul na to, nanggigigil talaga ako. Halain mo, kung ano man ang business ninyo ng tatay niya, kayo doon mag-business, huwag niyong idama yung ibang mga girls. Kawawa yung mga girls, feeling ko sinabutahi talaga yung buong girls, lalong-lalo na doon sa top 5, parang feeling ko, kung gusto pala ninyo, Raul Rocha, dapat ginawa mo na lang kabit si Fatima. Bakit kailangan manalo pa ng Miss Universe? Nakakaloka ka talaga, nanggigigil talaga ako. Siyempre, ang daming babaeng na agrabyado, walang kakwenta-kwenta talaga yung sagot ni Fatima. Wala akong nakikitang Miss Universe doon. My goodness, 3 taon na puro sabaw ang mga nanalo when it comes sa Q&A. Nakakaloka. Okay na at least si Shanice Palacios, magaling na performer. Wala naman akong problema kahit sabaw yung utak niya. Si Victoria Telbig, Diyosa, napakaganda kahit sabaw yung utak niya. Pero ito, walang ka-Diyosa sa mukha niya. Walang performance na nilalaban. Sabaw ang Q&A ay puryagaba. Gabaan man ako sa pinagsasabi ko tungkol kay Fatima, pero hindi ko kinakaya ang cooking show ni Raul Rocha. Nagigigil talaga ako. Hindi ko maintindihan. Hindi naman sa pag-humiliate kay Fatima Boss, pero kasama din siya. Kasi nga, siguro kasama talaga. Ay, nagigigil. Ayoko wala kasi akong ebidensya tungkol sa mga business ni Raul Rocha at saka yung tatay nito ni Fatima Bosch na sarap nilang pagsasampalin. Tingnan nyo ang reaction ng tao doon sa Impact Arena. Nagbayad sila ng napakamahal na ticket sa Miss Universe. Tapos ganyan ipakakoronahan niya yung Miss Universe. Mukhang vampira na hindi nakatulog ng isang linggo. Ay, nanggigigil talaga ako. Ay, puryagaba. Ang sama-sama ng loob ko talaga. Ang sama ng pakiramdam ko. Feeling ko, magkakasakit ako ng bonggang-bongga sa Miss Universe. Alam mo yun? Paano ko pa masasabing best pageant ang Miss Universe kung ganyan ka? Ay, puryagaba. Puryagaba talaga. Nagigigil ako kay Raul. Naku, ang masamang mag-wish ng masama kay Raul, pero puryagaba, sana maano ka mamaya, madapa ang nakakaloka, mahimasmasan ka sana, lokal-loka ka, nanggigigil ako sa'yo. Ang dami mo yung pa-issue sa organization, tapos ito pa yung kinurunahan nyo, issue din. Alam nyo, hindi ko kayang mag-review and analysis. Parang walang nakakatuwa doon sa pangyayari. Ang nakakatuwa lang siguro ay si Atisa, umabot ng 5, nairampa niya ang Baltaguba gown, at binigay niya ang lahat, nag-enjoy siya, nagbigay siya ng solid na Q&A. So yun na lang yung ikakatuwa ko, kasi hindi binigo ni Atisa Manalo yung pageant fans. Hindi binigo ni Atisa Manalo yung sambayan ng Pilipino. Hindi binigo ni Atisa Manalo sa lahat ng suporta na merong ibinigay sa kanya. Hindi niya binigo. So, kung ano man ngayon ang place na binigay ng Miss Universe at the cooking show,
kay Atisa, bahala na ko. I-accept na lang natin. Purya-gaba, hindi ako magka-congratulate doon sa winner na mukhang vampira. Nagkikigil talaga ako. Masama talaga yung loob ko. Hanggang ngayon, masama talaga yung loob ko. Ang sakit sa dibdib. Pero, ganyan. Basta, huwag niyo asahan na pag-uusapan ko yung at lagay yung mga picture ni ano dyan ng pamukha ni Jinky Pacquiao na mukhang vampira na hindi nakatulog ng na makula pa yung mata. Nanggigigil talaga ako. Sige, maraming salamat. Yun lang muna. Kailangan ko talaga mag-move on, promise. Kailangan ko talaga mag-move on. Babay na muna guys. Baka may masama pa akong masasabi tungkol kay Fatima. Kasi kung hanggat nakikita ko at nalalaman kong siya ang Miss Universe, parang ang sama-sama sa pakiramdam, nanggigigil talaga. Ay sus, Purya-gaba. Anak ko ng masamang mag-wish ng kasamaan sa ibang tao. Kaya lang, itong si Raul na to, ang sarap pektusan. This has been Giselle Ortega. Salamat po.